Father, we come before your presence and we acknowledge, Lord, that you are a holy God, a loving Father para sa amin. Lumalapit kami at nagpapalinis sa iyo mula sa anumang karumihan, sa aming isip, sa aming puso, sa mga bagay na aming nagawa at sa mga bagay na aming nasabi. Hinihingi po namin to ng patawad sa iyong harapan. Ayaw po namin may makasagabal ngayon sa kung ano yung gusto mong gawin sa amin at sa pamamagitan namin. Kinikilala po namin ang katwiran namin na ay galing sa iyo. Ikaw ang aming righteousness, O God, at patuloy na sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita sa module 2 na ito. Matagpuan po namin ang aming mga sarili na hinuhubog mo at binabago mo araw-araw patungo sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu, because you are at work within us, both to will and to do according to your good pleasure. We thank you. We bless your holy name. We welcome the spirit of revelation. We welcome the spirit of understanding. We welcome right now, Lord God, your presence in our midst. Alam po namin your presence alone will make the difference, Lord. We thank you, Lord. We bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po, bago po tayo tumuloy. Promote ko lang po yung ating mga pinag-aaralan ay nasa Witness to All Nations, SOW. Ito po ay School of Workers, Module 2 na. Yung Module 1 ay yung foundational or yung basic, and then this Module 2 ay kinakailangan mo nang magawa yung prerequisite ng kung ano yung nasa Module 1. If you are interested to have the 3 modules, 1, 2, and 3, you can go and contact ang Tribes and Nations Outreach. Paki-search na lang po sa Google kung ano yung kanilang phone number at kung ano yung kanilang address. Pero this is a good tool material for discipling the nations. So yan po. Ako po yung laking SOW, kaya alam ko po na maganda ito para sa ating paglago sa pananampalataya. Sige, tuloy po natin. Nag-promote, ano? Nandun na tayo sa Lesson 8, The Fruit of the Holy Spirit. Ang key verse po natin ay Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against such there is no law. Dito po sa Galatians, binanggit po dito kasi yung yung lust of the flesh, and then the fruit of the Holy Spirit. At dito sa lesson na to, pag-aaralan natin ano ba ang fruit of the Holy Spirit at bakit gusto ng Diyos na meron tayo o ma-develop ito sa atin. Ang fruit of the Holy Spirit po ay direct result ng buhay natin na nasa Panginoong Yesus. Direct result na kung sino ang Panginoong Yesus ay yung nature niya, yung character niya ay nagpo-flow at nagmamanifest through us. At ito po ay hindi pwedeng gawin ng isang tao sa sarili niyang kakayanan o pagsisikap. Ito ay bunga ng banal na spiritu. At base nga doon sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, merong 9 qualities. Ibig sabihin po, sa fruit of the Holy Spirit, may isa lang bunga. One fruit, but there are 9 qualities nitong bunga ng banal na spiritu. It embodies 9 wonderful qualities of a wonderful person. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kumakatawan ang bunga ng banal na spiritu, ang qualities na ito ng kung sino ang Panginoong Yesus. Dito sa fruit of the Holy Spirit, katulad ng binanggit ko kanina, hindi ito po nakabase sa sarili nating pagsisikap. Kahit na gusto nating magpakabait. Pakitaas nga ang kamay ng gustong magpakabait, pero ang hirap gawin. Pero sabi nga doon sa kahit si Paul sabi niya, yung mga bagay na gusto niya, alam niyang tama, hindi niya magawa. Pero yung mga bagay na hindi tama, yun yung kanyang nagagawa. There's something within him na naglalaban. So, nasa nature ng isang tao ang hindi natural na ang bunga ng banal na espiritu ay nasa sa kanya. Pero dahil tayo nga ay nasa Panginoong Yesus,
yung kanyang character, yung life mismo ng Panginoong Jesus ay nagpo-flow at nagmamanifest through us. Yung fruit na ito, it comes directly from the Holy Spirit. This fruit can only come from a good tree. At yun ay walang iba kundi ang banal na spiritu. It is the fruit of the Holy Spirit working in the life of a Christian. Bunga ng banal na espiritu na kumikilos sa pamamagitan ng banal na espiritu pa rin sa buhay ng mga mananampalataya. Dahil ang pinaka-end result ng ating buhay should produce the good fruit which comes from the Holy Spirit. At ang bunga pa lang ito ng banal na spiritu ay isang sign of maturity or spiritual maturity. Kailan ba nagkakaroon ng bunga ang isang puno? Hindi siya yung pag itinanim mo at tumubo eh. Pag nag-mature yung puno, saka lang siya magkakaroon ng bunga. Only mature tree bears fruit. So, ibig sabihin, as we mature in the Lord, doon mas lalo na de-develop yung characteristic nito ng bunga ng banal na spiritu sa ating mga buhay. In the same way, only mature believers can manifest the fruit of the Holy Spirit. This fruit is the sign of Christian maturity. Paki-taas nga ang kamay o paki-amen sa online na nakita mo na ang sarili mo na mature ka na ba? Ako kanina nalaglagan ng bunga. Nalaglagan ng bunga. May bunga, nalaglag pa. So, makikita natin na it's a sign of maturity. The Holy Spirit is still working in us. Wala pa tayo doon, pero as we surrender our lives, as we continue to be walking and living for the Lord, as we allow the Holy Spirit sa buhay natin, doon magmamanifest o doon magpo-flow yung bunga ng banal na spiritu sa atin. Magsisimula ang pagkilos na ito ng banal na spiritu when we first accepted the Lord Jesus Christ as our Savior and first Lord of our lives. And then, as we continue to walk in faith and walk by faith, walk in the Spirit, doon pa lamang natin makikita na binabago tayo ng banal na spiritu ng Diyos araw-araw patungo sa wangis ng ating Panginoong Jesus. Dahil ang end result ng ating pananampalataya, ng ating buhay, we should produce good fruits na nagmumula sa banal na spiritu. Ano mga ba yung 9 qualities of the Spirit? Based on sa binasa natin, Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23. Ulitin ko. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against such there is no law. Ano yung unang binanggit doon? Love. Sa 1 Corinthians chapter 13, verse 3 hanggang 8, ito yung, sabi nila, the love chapter. Kasi ito yung katangian ng pag-ibig. O ito yung tunay na itsura ng pag-ibig. Sabi sa verse 3, and if I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing. Love suffereth long, and is kind. Love envied not. Love vaunteth not itself. It is not puffed up. Do not behave itself unseemly. Seeketh not its own. It's not provoked. Taketh not account of evil. Rejoiceth not in unrighteousness, but rejoiceth with the truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Love never failed, but whether there be prophecies, they shall be done away. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall be done away. So, kung mapapansin natin,
na dito ang pinag-uusapan yung genuine or yung agape love. At ang agape love na ito ay hindi natin to inherent ba yung tawag doon? Hindi normal na nasa sa atin. Ang agape love kasi, it comes only from the Lord because God is love. Yun yung kung sino siya. Ang Diyos ay pag-ibig. At sa atin, hindi ito normal na nasa sa atin. Kasi makikita natin doon sa 1 Corinthians chapter 13, yung mga binanggit, parang ang laki pa ng tatrabahuhin, Abi. Ang laki pa ng tatrabahuhin. Personal sa akin kasi yung kahulugan ng agape love na mapapansin natin na hindi pa ito nasa atin, pero ito yung gusto ng Lord na mapa sa atin. Kasi ito yung unang quality ng fruit, ng bunga ng banal na spirito. At ang binabanggit na love dito ay yung agape love nga. At ang love na ito, it is a decision to give oneself for the good of others. Pagdedesisyon na ibigay ang sarili para sa ikabubuti ng ibang tao. Naranasan mo na ba yung pagkakataon na kinakailangan mong mahalin kahit hindi nakamahal-mahal? Pakitaas nga ang kamay. Dalawang kamay at dalawang paa pa nga daw. So, yun yung ano dito na it is a decision, it is not based on feeling. Kung para maunawaan natin kung ano itong unang katangian ng bunga ng banal na spirito, walang iba kundi ang pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Pero bago tayo pumunta doon, punta tayo what love is not. Para ma-distinguish natin kung ano ba yung hindi pag-ibig, kung ano yung pag-ibig. What love is not? Ang una, love is not just doing good for others. Hindi lamang ito paggawa ng mabubuting gawa para sa ibang tao. Merong binanggit si Tatay Ben na isang parang awardee siya, Nobel Prize awardee, na ganon siya tumulong sa ibang tao. Malaking halaga ang pinamimigay niya, tumutulong siya sa pangangailangan ng ibang tao. Pero ginagawa niya yun para masabi lang nakatulong siya. Kasi, di ba yung sabi nga ng isang preacher, you cannot love you can love without giving, but you cannot, mali. You cannot give without loving, but you cannot love without giving. Na, ang totoong nagmamahal, nagbibigay siya, pero itong Nobel Prize awardee na ito, kilala siya sa pagiging mapagbigay, matulungin, pero merong isang problema o merong isang, sabihin na natin red flag o hindi maganda na na-discover sa kanya. Na sa labas, ganun siya kabuti. Sa labas, ganun siya tumutulong sa iba. Pero sa loob ng bahay niya, hindi. Kasi sa konting kamalian ng kanyang asawang babae, mabubugbog niya. At dito makikita na pwede palang magbigay kahit hindi mapagmahal. Pero hindi pwedeng magmahal na hindi nagbibigay. Laging kaakibat nung pagmamahal ang pagiging mapagbigay. Kasi when you love someone, you will give the best para doon sa taong mahal mo yon. Parang ang ating Diyos, sa proof ng kanyang pagmamahal sa atin, sa sobrang pagmamahal na meron siya sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang Panginoong Jesus din, ganun. Dahil sa pagmamahal niya para sa atin, hindi niya inantala yung hirap na kanyang mararanasan doon sa cross of Calvary at iniisip niya na ang end result nito ay tayo para sa kaharian ng Diyos, tayo para sa paghahari ng Diyos. Na sa pagmamahal niya sa atin, He endured the cross for us. Na yun yung kahit kanyang sarili, kahit na yung kanyang sarili, inialay niya para maiparating lamang yung sobrang pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin. So, love is not just doing good works for others. Na pwede tayong gumawa ng mabuti, pero ang tanong, ginawa ba natin yun kasi nagmamahal tayo? O ginawa natin yun kasi
gusto lang natin o para masabi lang na mapagbigay tayo o tumutulong tayo. Ano pa yung isang what love is not? Love is not just feeling good towards someone. Ang pag-ibig ay hindi lamang I feel good about this person. Ang example nga na binigay ni Tatay Ben, yung dalawang magkarelasyon na tinanong sila, boyfriend and girlfriend. Tinanong yung babae, paano mo nalaman na mahal mo siya? Love life. Paano mo nalaman na mahal mo siya? Kasi I feel good whenever he is around. Wow. Masaya ako pag kasama ko siya. So, hindi pala yun din ang basihan ng pag-ibig kasi love is not just feeling good towards someone else. Kasi, base nga doon sa binasa natin kanina o discuss natin kanina, it is a decision to give oneself for the good of the latter. Hindi para for us to feel good, kundi nagdesisyon lang tayo na ibigay sa iba kung ano yung para sa kanila o yung nakikita nating makakabuti para sa kanila. Ang pangatlo, what love is not a license to commit sin. Hindi pala lisensya ang pag-ibig para gumawa ng kasalanan. Example din ni Tatay Ben, yung magkarelasyon na naman. Madalas na emotion ang involved, di ba? Pag-ibig. Yung quote and unquote na sinasabi nilang mahal ko tong taong to. Na kahit doon, they can do things na hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Lord. Even yung sexual immorality na nagiging dahilan para masabi lang na na mahal kong taong tong taon to. Sino ba yung yung si EA saka si Shaira? Natuwa ako noon nung malaman ko yung kanilang love story. Na they waited until the time na pagharap sa altar, nagsabi sila ng I do. Kasi ganun nila nirespeto ang bawat isa at ganun sila nagsasabing mahal nila ang bawat isa. Kaya naman para sa kanila, sa pagharap sa altar, doon lang yung first para sa lahat. First is first lahat. So parang sa panahon natin ngayon, ang laging naririnig, lalo na doon sa mga kalalaking, kung talagang mahal mo ako. Kung talagang mahal mo ako. Tapos alam na, yung ibigay mo yung sarili mo sa akin kung talagang mahal mo ko. Parang yun yung proof sa mundong ito ng pag-ibig. Pero ang totoong pag-ibig is not a license to commit sin. So, what love is not? It is not just doing good works for others. It is not just feeling good towards someone else. It is not a license to commit sin. Hindi porket mahal mo yung taong yun, magiging dahilan para magkasala ka. Ang totoong pagmamahal, magdudulot para sa bawat isa na lakaran ang katwiran at maging tapat sa harapan ng Diyos. Kung nabanggit natin yung what love is not, tingnan natin yung what love is. Sa John 3:16, ano sabi nga doon? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. What love is? Love is action. Hindi lang ito word, it is in action. At ang action na ito ay nagsimula mula sa puso ng ating Diyos. Action that starts from the heart of God. At itong action na ito is unconditional. Itong pag-ibig kasi na ito ng Diyos ay unconditional kahit pa. Kahit pa. At masasabi nga natin na hindi tayo mahal ng Diyos kasi mabuti tayo, mabait tayo, maganda tayo, o ano pa man, matalino tayo. Mahal tayo ng Diyos sa kahit pa ano tayo. Kasi ang sabi nga, di ba, He first loved us while we were yet sinners. Bago, kahit na nung makasalanan pa tayo, pinadala na niya ang kanyang anak para patunayan lamang yung kanyang pagmamahal para sa atin. So, yung love na ito, yung galing sa puso ng Diyos is unconditional, na may proof
At ang proof, walang iba, kundi ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Dahil tong action na ito, ang aim ng action na ito ay to fulfill the purpose of God in our lives. Love is action, at ang aim ng action na ito ay to fulfill the purpose of God in our lives, lalo na dun sa John chapter 3, verse 16. Na kaya pinadala ang Panginoong Hesus para sa atin para ma-fulfill yung purpose na for the salvation of people. Mailigtas ang mga tao. Ganun na kasi kamahal ng Diyos ang mga taong kanyang nilikha. Na dahil sa pagmamahal niya, ayaw niya mapahamak, mapunta sa dagat-dagatang apoy. Gusto niya na makakilala sa kanya na mula sa kaharian ng kadiliman, mailipat patungo sa kanyang kaliwanagan upang hindi na maranasan ang walang hanggang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Kung love is action, love is also commitment. Yun eh. Hindi lang siya action. What love is, it is action, it is also commitment. Sa Romans chapter 5 verse 5, and who put not to shame, because the love of God hath been shed abroad in our hearts through the Holy Spirit which was given unto us. Love is commitment. Dahil committed ang Diyos sa atin. Na kung ano yung sinimulan niya sa ating mga buhay, kanyang gaganapin ito. Na meron tayong pag-asa, at ang pag-asa natin ay hindi tayo mapapahiya. Dahil yung pag-ibig na ito ng Diyos ay ipaparanas niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. So, love is not a feeling. Love is not just doing good for others. Love is not a license to sin. But love is action and love is commitment. Yun yung unang karakteristik o katangian ng bunga ng banal na Espiritu. Ang sumunod, joy. Sino nga ang may kagalakan sa oras na ito? Kanina, hirap maglandi. Joy, love, joy. Alam niyo ba na ang resulta ng love is joy? Magkasunod pala siya. And joy is a deep inward reaction to the love and goodness of God, gives strength and endurance. Yung love at yung joy na ito, nagbibigay ito ng lakas at ng endurance. Ano ba ang endurance sa Tagalog? Basta endure. Makapag-endure. Those who will endure up to the end shall be saved. Manatiling tapat. Pananatiling tapat. So, yung deep inward reaction ng love ng Diyos at kanyang kabutihan, nagdudulot ito ng strength at endurance. At itong strength at endurance na ito ay galing dun sa kagalakan ng banal na Espiritu. Sa Hebrews chapter 2 verse 2, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising shame, and hath sat down at the right hand of the throne of God. Ito yung binanggit ko kanina. Dahil sa kanyang pagmamahal, na kahit nahihirapan siya doon sa cross of Calvary, ang iniisip niya, nagagalak siya sa katotohanan na matapos niyang gawin ang dapat niyang gawin sa araw na iyon. Ang resulta noon ay yung mga taong itinalaga ng Diyos para sa kanyang paghahari, para sa kaharian ng Diyos. Nagagalak siya sa resulta ng pagsasakripisyo na kanyang gagawin, yung kanyang pag-aari ng kanyang buhay. So the joy is a deep inward reaction to the love and goodness of God. And this joy gives strength and endurance. Nagawa niyang lampasan yung paghihirap dun sa krus ng Kalbaryo. Nagawa niyang magkaroon ng lakas kahit na nahihirapan siya. Kasi may joy siya. Meron siyang tinitingnang end result ng kanyang ginagawa. So, ang una, love. Ang sumunod ay joy. And ano ba yung, what does it involve? Ano ang involved dun sa joy na to? Ang una,
The joy of salvation. Nung tumanggap ka sa Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ano yung unang-una mong naranasan? Nakaranas ka ba ng joy? Tatandaan ko nung college ako noon sa Perpetual, nasa dorm ako. Nagkasama kami nung landlady ko doon sa kwarto kasi professor ko din siya. Si Ma'am Liway. Liwanag. Naka-green naman siya. Si Ma'am Lee. Nung pagkagaling doon sa experience na na-encounter ko ang Lord, ang unang-unang lumabas sa big ko na nag-inat ako, I love you, Lord. Sumigaw ako ng I love you, Lord. Na sabi ni Ma'am Lewis sa akin, Abi? Gumanon siya sa akin. Sabi ko, dahil nahiya ako, tumalikod ako na parang nanaginip lang. Gumanon ako. Pero, alam niyo yung naging resulta sa akin, yung una nga, yung love. Ang pangalawa, yung joy na dahil doon sa naranasan ko yun, yung bang una kong ginawa, kasi hindi pa nga, pero ang alam ko lang yung for spiritual loss, walang walang mga pamphlet na pinamimigay, hindi available. Ang ginawa ko, yung sa yellow bond paper, sinulat ko yung for spiritual loss. Tapos tinupi ko siya na parang love letter. Tapos doon sa mismong entrance ng school, nakatayo ko doon at lahat ng magdaan, binibigyan ko nung papel na yon. At ang lagi ko nagpapabigay po sa inyo, nagpapabigay po sa inyo. Yung tuwan-tuwa ko doon sa simple, yung pamamaraan na kung ano yung kagalakan na naranasan ko kasi napabilang ako sa pamilya ng Diyos, gusto ko ding maranasan ng iba. Dito, ang joy na una nating mararanasan is the joy of salvation. Sa Luke chapter 10 verse 20, nevertheless, in this rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rejoice that your name are written in heaven. Last week, di ba, napag-usapan natin yung the book of life. Ang sino mang pangalan ang hindi matagpo ang nakasulat sa aklat na ito ay hindi makakapasok sa eternity. Sa halip, doon sila sa eternal damnation. Dito, yung joy of salvation, yung katotohanan na, Lord, for eternity, makakasama kita. I am saved. I am saved. Ito yung joy in knowing that we are saved and forgiven and that we are now members of the family of God. Kagalakan dahil ganun natin nalalaman at ganun tayo nakakasiguro na tayo ligtas na, pinatawad at higit sa lahat kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Na ang Diyos mismo ay ating Ama. Yun yung unang joy na pinag-uusapan dito. Ang pangalawang joy, the joy of serving the Lord Jesus. Ang kagalakan na mapaglingkuran ang Panginoong Yesus. Natatanda niyo yung parable of the talent, yung tatlong pinagkatiwalaan ng talents. At ang sabi doon, yung isa pinagkatiwalaan ng 10, yung isa 5, yung isa ba o dalawa? At yung dalawa, dahil ganon sila nagagalak, nababalikan sila nung master nila, yung kung ano yung pinagkatiwala sa kanila, ginamit nila at nagreproduce pa ito ng halos doble ng kung ano yung hawak nila. Pero yung isa, tinago niya. Hindi niya ginamit. At dito, makikita natin na nagsalita ang Panginoong Yesus nung humarap na sila at nagbigay sila ng account sa kung ano yung ginawa nila doon sa pinagkatiwala sa kanila. Ang sabi ng Panginoong Yesus doon sa parable na yon, nung makaharap nila ang master, ang sabi ng master, you have been faithful in little things. Now I will entrust you with greater things. Enter now into the joy of the Lord. Enter now into the joy of your master.
So, ano bang joy ang pinag-uusapan dito? Joy that comes out of wanting to please the Lord through service. Kagalakan dahil nagnanais na mabigyan ng kasiyahan ang pinaglilingkuran. Kayo na may mga trabaho, bakit ba kayo nagtatrabaho? Bakit nga ba daw? Ba't kayo nagtatrabaho? Bored lang daw yung isa. Yung isa kasi kinakailangan may ikabubuhay. Meron kailangang pagkakitaan. Pero ang tanong, masaya pa ba kayo sa ginagawa nyo? Masaya ba kayo? Iba kasi yung saya sa kagalakan. Ang saya kasi, nakabase siya sa outward na sitwasyon at outward na pangyayari. Ang joy kasi ay inward state ng ating sarili na maganda man o hindi maganda ang nangyayari, meron kang kagalakan na nararanasan. Sabi nga dito, yung the joy of serving the Lord Jesus, it is the joy that comes out of wanting to please the Lord through service. Itong joy na ito ay nag-i-increase in proportion in the suffering we endure as we obey the Lord Jesus. Talaga ba? Ang joy na ito ay lumalago pa sa kung paanong natin nararanasan na sumunod sa Panginoong Hesus kahit na hindi na madali ito. Pero pagkatapos, masasabi natin na natapos ko. Merong example si Tatay Ben. May nakausap siyang army, isang sundalo. At nagtanong si Tatay Ben, bakit ka nag-army? Wala daw, gusto niya. Gusto niya lang kasi maglingkod sa bayan. Tapos, masaya ka ba sa ginagawa mo? Tapos nagkwento tong army na to. Kapag daw may mission order na ibinibigay ang commander nila sa kanila, lalo na siya, tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa siya kasi may mission order. Ang higit na ikinatutuwa niya, kasi hindi daw madali yung nasa jungle ka, tapos hahanapin mo yung kalaban, tapos yung buhay ang nakasalalay sa iyong sa trabahong yun at paglilingkod na iyon. Pero sa kada mission order, natutuwa kasi mayroong panibagong pinagkakatiwala yung commander sa kanila. At hindi lamang yun. Pagkatapos nila, pag mission accomplished na, natutuwa silang bumalik sa commander para mag-report na mission accomplished na. Parang ganun din daw sa atin, sa harapan ng Panginoong Yesus. Hindi madali. Pero sa bawat assignment o mission na binibigay sa atin ng Lord, nakikihati tayo sa kagalakan niya sa bawat pagtupad natin o pagsunod natin sa mga bagay na pinagkakatiwala niya sa atin. Itong joy na ito, kahit na insultuhin pa tayo o i-persecute tayo, hindi ito basta-basta nawawala. Mas tumitindi pa ito kasi knowing the fact, yung katotohanan, we belong to Christ. Kung siya nga na-enjoy niya yung cross para sa atin, tayo pa kaya? Nakikibahagi tayo dun sa suffering na naranasan niya. Nakikibahagi tayo dun sa pag-insulto na naranasan niya. Yung sa pagpe-persecute na naranasan niya. It is the joy that we have kapag tayo yung nagsaserve kay Lord. Pero mapapansin natin dun sa hindi mabuting katiwala, yung servant. Ano nangyari sa kanya? He was not able to enter into the joy of the Lord kasi, nung master niya, kasi itinago niya kung ano yung meron siya. Ang sabi nga ni Tatay Ben, ano mang bagay na pinagkatiwala sa atin, mas mainam na gamitin natin. Kasi habang ginagamit natin, nararanasan natin yung kagalakan na nagmumula sa Kanya. There's joy in serving the Lord. The joy of serving the Lord. Ang sumunod, ang una nga, love. Sumunod, joy. Pangatlo, peace. Kapayapaan. Pakitaas niya ang mga kamay ng may kapayapaan sa oras na to. Tingnan nga natin sa Tagalog.
Mas maganda siguro Tagalogin natin ang mga bagay-bagay. Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 29. Sabi dito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Parang mas mahirap ang Tagalog. Sa English na nga lang ulit tayo. Yung mababaw na English. Si English. Come to me, all you who are tired. You are like people na wala ang sa basic Bible English. Come to me, all you who are troubled and weighed down with care, and I will give you rest. Take my yoke on you and become like me, for I am gentle and without pride, and you will have rest for your souls. Ang peace na pinag-uusapan dito, kung ang joy ay hindi nakabase sa outward, ganun din ang kapayapaan na mula sa banal na spiritu. A deep inward rest of one spirit as he comes and surrenders himself to the Lord Jesus. A deep inward rest of one spirit as he comes and surrenders himself to the Lord Jesus. Ang totoong kapayapaan is the result of receiving the life of Christ in our lives. Nung wala ka pa sa Panginoong Yesus, naranasan mo na bang pumayapa ka sa buhay mo o lahat ng bagay ay panic? Nagpa-panic attack. Worry dito, worry doon, anxiety dito, anxiety. Yung wala namang mababaw na bagay, ang laki-laki na. Laki-laki na ng sitwasyon. Pero maliit lang naman, simple lang, pero pinalalaki kasi wala ang kapayapaan. Pero ang totoong kapayapaan ay resulta nung tinanggap natin ang buhay na nagmumula sa Panginoon Jesus. Doon lang magsisimula ang kapayapaan. At ito ay gawa ng banal na spiritu. Ito ay nagmula sa ating pagre-rest sa mga struggles na meron tayo. It's been surrendered. It grows as we come under the yoke of Jesus. As we continue to be in our relationship with the Lord Jesus, the Lord wants us to experience yung total surrender sa Kanya. Tatandaan ko nung isang worship time sa TFC. Inano ko ng Lord yung word na the power of surrender. Sabi ko, oo nga no, Lord. There's power in surrender kahit ano pang nangyayari sa paligid. Kung ang buhay ko at ang lahat ng bagay para sa akin ay naisuko ko na sa iyo, come what may, ano man ang mangyari, hindi ako matitinag kasi may kapayapaang nagmumula sa iyo. True peace is the result of receiving the life of Jesus. It comes when we rest from our struggles. It grows as we come under the yoke of Jesus. Dito sa under the yoke of Jesus, may example si Tatay Ben. Meron isang tatay. May 5-year-old siyang anak. At di ba pag 5-year toddler, malikot yan takbo yan ng takbo. Pero kinakailangan niyang magpunta sa bayan, kasi sa probinsya ito. Kailangan niyang magpunta sa bayan para pumunta sa market. Doon sa market na yun, doon lang mura ang bilihin. Kaya, kinakailangan niya magpunta. Pero ang nakakaano doon, hindi niya pwede iwanan yung anak niya. Wala siyang mapag-iwanan. So, ang nangyari, sinama niya. Pero nagkaroon siya ng idea sa kung paano makakapamili siya ng kung ano yung dapat niyang bilhin nang hindi niya mapapabayaan ng anak niya. May mahaba siyang plastic na tali na tinalian niya yung bewang ng anak niya. At yung kabilang dulo, tinali niya sa bewang niya. Mahaba naman. Na, buti hindi nga sa ngayon, di ba may kamay na yung latest. Pero tong panahon na to, sa probinsya to, naisip lang niyang gawin kasi hindi niya pwede iwanan at ayaw din niyang iwanan dahil walang mag-aalaga. So, ganun yung ginawa niya. So, dito, yung bata, naging malayang maglaro. At yung tatay naman, libre o free yung dalawa niyang kamay na makapamili ng mga
dapat niyang bilhin o gusto niyang bilhin ng mga gulay na hindi hindi sagabal yung pagiging mapaglaro ng bata doon sa kanyang ginagawa at hindi din nakasagabal yung kanyang pamimili para makapaglaro yung kanyang bata. Ang kagandahan pa nito, pag kumilos yung tatay at medyo makbang ng palayo, mararamdaman ng bata yung paghila ng tali sa kanya, kaya susunod siya dun sa kanyang tatay. Na kung nasan yung tatay niya, nandun din siya. So, mayroong kapayapaan yung bata na makapaglaro. At peace siya na gawin yung paglalaro niya. May at peace din yung tatay niya na gawin kung ano yung dapat niyang gawin na hindi siya nag-aalala sa kung ano kung nasa na ba yung anak niya, kung kasama pa ba niya o hindi. So, yun yung ibig sabihin na take my yoke upon you and learn from me. Sabi nga doon, do what I teach you and learn from me everything that is true. Nasaan na ba ako? Bakit na parang napalayo? Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Yung taling iyon na nandun sa tatay at nasa anak, nagsisimbolize siya o pwede siyang maging halimbawa ng yoke na gusto ng Lord na maranasan natin. Take my yoke upon me. Sa lumang panahon, sa naunang panahon, na naunang panahon, ang nag-aararo kasi, hindi lang isa, ngayon, di ba, wala na nga kalabaw, nung bibira ng kalabaw ngayon, no? Pero noon, ang mga oxen, yung mga baka o yung mga ginagamit sa pag-aararo, by twos lagi sila. At meron lang silang pinakakahoy na nakaano sa kanilang batok, isa sa kanila, isa doon sa isa, at isa din doon sa isa. So, dalawang hayop ang pinaglalagyan ng yoke na iyon. Na mas magaang yung ginagawa nila kasi dalawa sila. At the same time, hindi lang nag-iisa ang gumagawa. Dito, yung sinabi ng, take my yoke upon you and learn from me. Na kapag pala tayo ay surrender yung buhay natin sa Kanya, at tayo ay nakayoke sa Kanya, nakadikit sa Kanya, hindi nakahiwalay sa Kanya, matututo tayo sa Kanya. At ang ano pa doon, He is gentle, He is meek, na hindi magiging dahilan para mahirapan tayo. Bakit? Kasi He is not rude. He is a God. Jesus is the Son of God na kung kanino matututo tayo matututo tayong mabuhay sa mundong ito ng malaya mula sa anumang uri ng struggle. We can rest from our struggles as we take the yoke from our Lord Jesus Christ. So, ang peace daw is a deep inward rest of one's spirit as he comes and surrenders himself to the Lord Jesus. Pakitapik nga yung katabi mo. Kumusta na ang surrendered life mo? Napaka-expressive mo ka. Kumusta na ang surrendered life mo? Kasi there's power in surrender. As we continue to surrender ourselves in the Lord, we will experience the peace, the overwhelming peace na nagmumula sa Lord. Na hindi tayo maapektuhan ng mga bagay na nasa paligid. Na kahit na mahirap ang sitwasyon na ating kinalalagyan, panatag tayo na we know all is well because God is in charge. He is in charge. Ang sumunod, patience or long-suffering. Pasensya! Kanina ako'y nalaglagan ng patience. The Lord is still working in us. Pakisabi mo nga sa katabi mo, long-suffering. Sabi sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4, nasa na nga ba si James? Sabi dito,
Count it all joy, my brethren, when you fall into manifold temptations, knowing that the proving of your faith worketh patience. And let patience have its perfect work, that you may be perfect and entire, lacking in nothing. Sa Tagalog, mga kapatid ko, ariin yung buong kagalakan kung kayong mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok na sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang patience pala is the ability to endure under pressure for a long period of time. We must first, bago natin maranasan tong bunga ito o tong katangian ng ito ng bunga ng banal na espiritu, kinakailangan muna nating maranasan yung love, joy, and peace bago ma-develop sa atin yung patience. Ganun pala yun. Kailangan puno ka na ng pagmamahal ng Diyos, yung agape love ng Lord. Dapat may kagalakan ka na, may kapayapaan ka pa para maranasan yung ma-develop yung patience sa atin. Kasi kung wala yung love, joy, and peace, hindi pala totoong magmamanifest yung patience. Totoo ba to? Kamusta lang ng ilong. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, pagtsatsagaan mo yan eh. Sakto lang. kahit mayroong hindi na magagandang nangyayari, kapag may kagalakan ka, makakapagtiis ka eh. At tahimik talaga sila, oh. At kapag may kapayapaan ka, makakapagtiis ka pa rin. Parang ang Panginoong Yesus, nagawa niyang i-endure yung cross of Calvary kasi punong-puno siya ng pag-ibig. May kagalakan siya at may kapanatagan siya, may peace siya na ang resulta ng lahat ng ito ay ikaw at ako. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Na habang nakapako siya dun sa cross of Calvary, ang iniisip niya, ay meron kasing tong taong to kasi ang reason bakit ako nandito. Mahal ko tong taong to. Nagagalak ako makapiling siya magpasawalang hanggan. At may peace ako na kung ano yung plano ko para sa kanya mangyayari. So, patience. Ano nga uli? Love, joy, peace, and patience. Ito na isa, gentleness. Parang kailangan ko pa to, Lord. Ang gentleness, it is always associated with something so soft and smooth. Like a gentle breeze or soft pillow, it is not coarse or rude. Yung pagiging gentle daw, inihahalin tulad siya o na-associate siya sa malambot at hindi magaspang. Ito'y karakteristik ng isang magulang na nag-aalaga who care for the nourishment and growth of their children. Na kung paano ang Diyos para sa atin. He is gentle towards us. Totoo ba yon? Totoo ba yon? Gentle ang Lord sa atin. Kasi pwede hindi naman no? Pero He chose to be gentle na bilang mga anak niya, nakakaranas tayo ng pagiging gentle. Natatandaan ko na ikwento ko na to dati. May nagawa akong hindi okay Alam ko kasalanan yun. Hindi ko na nga lang talaga matandaan kung ano At paulit-ulit na inihingi ko yun ng patawad kay Lord, yung kasalanan na yun. Nandun pa kami sa Crescini noon, sa Cavite City. Umiiyak ako. Parang, sorry sa Lord kasi hindi ko talaga matandaan. Siguro nga kasi the Lord will not remember anymore, kaya hindi ko na rin maalala kung ano yun. Pero sorry sa Lord. Pero, iyak, alam ko hindi okay. Pero, sa halip na pagalitan ako, ang narinig ko, Abby, I love you.
Yung in a very sweet, hindi ko kaya eh, in a very sweet and loving way na, Abi, anak, I love you. Nung sinabi yun sa akin, nung narinig ko yun, audible siya eh. Lalo akong umiyak. Naiyak ako kasi palpa ako. Tapos sinabihan ako, I love you. Alam mo yun? Tapos, iyak ako na iyak. Sabi ko, Lord, bakit ka ganyan? Dapat pinapagalitan mo ko. Dapat dinidisiplina mo ako. Bakit sinasabihan mo pa din ako ng I love you? Tapos, pinakita lang ng Lord kasi ganun niya ako kakilala. Na, rebelde ako eh. At alam ng Diyos na hindi niya ako makukuha sa ganun, kundi makukuha niya ako sa pag-ibig niya with that gentle way. Na bilang ama, kahit na palpak pa, kahit hindi na okay pa, hindi pa rin siya magaspang. Nakakita na kwento ko na to eh, yung nakita ko nun sa may MRT, pa yung hagdanan. Hindi Baclaran, ano yung sumunod na station? Yun sa LRT. Bago na yun. MRT na. Yung EDSA. Yung ang taas-taas ng hagdanan. Nung pababa ako, may nanay na may kasamang maliit na bata. Siyempre, tataas ng baitang ng hagdanan, di ba? So, may bit-bit siya, tas akay-akay niya yung bata. Hanggang sa, matumba-tumba yung bata. Ang ginawa ng nanay, pinalo pa yung bata. Sabi ko, ano ba naman yun, Lord? Ang liit-liit ng bata, tas gusto niyang bilisan yung paglakad, napalo pa niya yung bata. Sabi, ang ano sa akin ng Lord, hindi siya ganun, na alam niya kung hanggang saan yung kaya at hindi sa simpleng bagay na hindi naman kasalanan ng bata na maliliit yung, maiksi yung paa niya. Hindi naman kasalanan ng bata na hindi niya kayang sabayan yung paghakbang na nanay niya. Pero napahalo siya nung kanyang nanay. So, ibang-iba sa kung sino ang Diyos para sa atin. Na in spite of our failures, He still nourishes us in order for us to grow. Kasi mga anak tayo ng Diyos. He is gentle towards us. He's not rude. He is gentle towards us. Na ganun tayo ng alagaan ng Diyos. Parang ganun din ang gusto ng Lord para sa atin. Yung katangian na ito ng bunga ng banal ng Espiritu. Mararanasan pala na rin to kapag nagsimula na rin tayong mag-alaga sa iba. Mararanasan nating ma-develop ito sa atin ng Holy Spirit as we begin to nourish others also. Yung mga taong iloloobin ng Lord na madala natin sa pananampalataya, makaligtas sila sa pamamagitan ng pagtanggap nila sa Panginoon Yesus. As we treat them as our children in the Lord, we will experience that kind of gentleness na galing sa Panginoon. Hindi agad-agad, pero madedevelop siya. Kasi the Lord will make us grow as He is so gentle to us. So, ang pang-anim is goodness. Romans chapter 2, verse 4. Sabi dito, O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Itong goodness na ito ay isang katangian na makakapagdetpit sa lahat ng uri ng kasamaan. It is the trait that defeats all kind of evil. Yung goodness na ito, mabuti. Mabuti ba ang Diyos sa iyo? Katingin mo, mabuti ba ang Diyos sa ibang tao? Mabuti ba siya sa mananampalataya? Mabuti din ba siya sa hindi mananampalataya? Bakit? Nakalagay sa Bible na ang ulan ay hindi lang para sa matutuwid, kundi evenly binibigay niya sa matuwid at hindi matuwid. Na even yung blessing, even yung mga pagpapala, even yung pabor,
ay available ito para sa matuwid at hindi matuwid. So ito yung katangian ng ng bunga ng banal na espiritu na siyang makakadaig o makakatalo sa lahat ng uri ng kasamaan. Remember the Lord kung paano pinatunayan niya ang kanyang sarili. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, inalay niya yung kanyang sarili. Hindi para sa mabuting tao. Yung kanyang kabutihan na ginawa doon sa cross, ginawa niya para doon sa mga hindi pa kumikilala sa kanya, sa iyo at sa akin. Pero makikita natin na dahil doon sa ginawa niyang yun, yung kabutihang loob na meron ng Panginoong Jesus, kabutihang loob na meron ng Diyos Ama para sa atin, yun yung pwede lamang makatalo sa kasamaan na gustong humadlang para mapagtagumpayan natin ang mundong ito. We are living in an evil world. At hindi pagandahan ng paganda ang mundong to. Ang kagandahan lang, paganda ng paganda ang buhay ng mga totoong nananampalataya sa Kanya. It is the trait that defeats all kinds of evil. Pero tong goodness na to, it does not tolerate evil, but wants to stop evil to call sinners to repentance. Ang goodness na tong kabutihang loob na ito ng Diyos ay hindi mangungunsinti ng kasalanan. Sa halip, magiging dahilan para dalhin sa pagsisisi ang isang makasalanan. Sabi ni Tatay Ben sa kanyang example. Bakit ba dinidisiplina ng magulang ang anak? Yun yung kasi Christian na tayo kaya alam natin. Pero nagdidisiplina ang magulang sa kanyang anak kasi mali yung ginagawa at yung maling ginagawa ay magdudulot ng hindi maganda para sa kanyang buhay. Kaya yung kabutihan na yung kahit mali yung ginawa ay, yung example, yung prodigal son. Tatandaan niyo yung prodigal son? Yung bunsong anak na lalaki na hiningi, buhay pa ang tatay niya, hiningi na ang kanyang pamana. At alam ng tatay kung saan gagamitin ng anak yung kanyang hinihinging pamana. Alam ng tatay. At kahit alam ng tatay, hindi pa rin ipinagdamot ng tatay yung kanyang hindi tinanggihan ng tatay, sa halip binigay niya doon sa kanyang anak kung ano yung hinihingi. Alam niyang lalayo ito at lulustayin yung kanyang pera, pero ginawa niya iyon. Sabi nga dito, yung goodness sa'yo ng tatay niya, sinasabi nito sa kanyang anak, mahal kita. Ito na yung pamana ko para sa iyo. Kunin mo na lahat. Anak, hindi ko hahayaan ang pera ang maging dahilan para ilayo ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo na ang kabutihan ko ay magiging dahilan para ma-realize mo na yung rebellion mo ay walang saysay o walang basehan. Na dahil sa kabutihan ko, kapag nagsisi ka at nakita mo, na-realize mo mali yung ginagawa mo, hindi ka magdadalawang isip na bumalik sa akin kasi mabuti ako sa iyo. Kasi mabuti ako sa iyo. So, ganun din yung tong katangian na ito ng bunga ng banal na espiritu. Na totoo, na hindi siya magtotolerate ng mali, ng kasalanan, pero dahil sa kabutihang ito ay magiging dahilan para yung maling ginawa ay mapagsisihan ng mga taong involved. Naranasan mo na ba yun, yung ginawan ka na ng masama pero ginawan mo pa rin ng mabuti? Bakit parang, hello? Hello?
Naranasan mo na ba yun? Alam mo, hindi mo magagawa yun sa sarili mo eh. Tanging ang banal na spirito lang yun eh. Yung pagmamahal mo sa Diyos, ang magiging dahilan para magawa mo yun eh. Yung ginawa ka na ng masama, tapos sinabihan ka pa ng Lord, i-bless mo siya. Saya-saya talaga. Tapos, ginawa mo not expecting na magpapasalamat sa'yo. Pero hindi ganun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin nagpasalamat sa iyo eh. Parang utang na loob mo pa na tinanggap niya yung tulong na binigay mo sa kanya. Hello? Naranasan mo na yon? At bakit ayaw niyo ako tingnan? Hindi naman kayo dito. Hello? Yung good. At yung topic na marirealize kasi natin na, oh, I fall short, Lord, I fall short. Pero, yun nga, the Lord is working in us. We are like na nakatingin sa mirror, na nakikita natin ang sa ating sarili, at nandun din ang wangis ng Panginoong Yesus na unti-unti, araw-araw, binabago niya tayo patungo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Yung sa katangian na meron siya. Yung karakteristik na meron siya. So, itong goodness na to, pagiging mabuti, pagiging mabait, it does not tolerate evil. Kundi, nagmimithi na mapatigil ang kasamaan para ang mga makasalanan ay magsisi. Ang sumunod, faith. Konti na lang. Ano nga yun? Sa Acts chapter 6 verse 5. Ito yung account na si Stephen. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito. At kanilang inihalal si Stephen, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, na naging Antioquia, nandito pala yung Antioquia, Kapadokya pala yun, na naging Hudyo. Dito, isa sa mga traits na hinanap para makapag-serve kay Lord ay yung faith, at puspos siya ng banal na spirito at ng pananampalataya si Stephen. Ang faith na pinag-uusapan dito ay hindi yung saving faith kundi it is trusting the Word of God despite contrary circumstances, trials, and sufferings. The believer's faith grows as he continues to trust the Word and obey. Yung pananampalataya na kahit anong pinagdadaan, kahit anong pang sitwasyon na pinagdadaanan, ganoon maniniwala at mananampalataya that God is in control. That God is in control. Natatandaan ko yung diba kwento ko na yung nakatira kami noon sa Crescini na may waterfalls ang loob. Nung summer, siya okay, all is well. Pagdating ng tag-ulan, kaya pala merong doon, kasi ang inside gutter, ludod nasa loob, na mas malakas ang tulo ng tubig kaysa doon sa ulan sa labas. Malakas ang ulan sa loob ng bahay kaysa sa labas. So, kinakailangan may oro ka na malaki, nakatagasahod doon sa bumabagsak na tubig. Buti lang katabi ng CR, madaling maglimas. Pero, kahit ganun yung sitwasyon, nag-stay kami doon kasi alam namin bigay ng Lord. Pero dumating ang time na, alam mo yung, hindi na okay. Parang, at naginip na ako na kinakailangan ng lumipat ng bahay. So, meron kaming pambili ng lupa, wala kaming pampatayo ng bahay. May pampatayo kami ng bahay, wala kaming pambili ng lupa. So, alam mo, half-half yung provision. At dahil doon, si nanay, ang dami niyang pinuntahan. Hanggang sa dumating ang time, inuwi na ng Lord si nanay na hindi nakita
yung ipinangako ng Lord na sariling bahay at lupa. Alam ko yun, December 31, na nasa kwarto ako at umiiyak ako sa Lord. Sabi ko, Lord, nakamatayan na ng nanay. Hindi na niya nakita ang katuparan ng ipinangako mo. Siya yung masipag na magpunta kung saan-saan para maghanap ng malilipatang bahay. Pero hindi na nakita ng nanay, hindi na witness ng nanay na sagutin mo yung panalangin namin. Tapos nag-pray ako, pwede po ba, December 31, pwede po ba sa mga susunod na linggo, makita ko na ang katuparan ng pangakong to. Pagdating ng January, dinalo kami doon sa Karenville, konti pa lang ang bahay, tapos nalaman namin na kahit magkano daw ang i-down, pwede na magsimulang magpatayo. Tapos sa loob ng 6 na buwan, pwedeng installment yung lupa, walang interest. Pag lumampas ng 6 months, saka pa lang kakausapin yung developer, si Engineer Reyes, saka pa lang kakausapin para mapag-usapan kung paano papatawan ng interest base sa kung gaano katagal mo babayaran. So, ganun yung ang galing nung nagkataon lang yun gate crusher ako actually dun sa birthday. Inila lang ako nung isang matandang intercessor na under sa akin during that time. At dahil doon, nagpunta kami doon. To make the long story short, nung umuwi yung kapatid ko, nakapag-down at sinisimula ng itayo yung bahay. Bumalik uli yung kapatid ko sa ibang bansa kasi OFW siya. At na ongoing, nagpupunta ang tatay doon para i-monitor yung pagpapagawa ng bahay. Pagkabalik, biglang tumawag overseas na magsasara yung company at pauuwin ang lahat ng empleyado sa May. So, bumalik siya ng January din. So, May, February, March, April. May 4 na buwan pa naman. So, pagkarinig ko, takbo ko sa taas. Pray ako, umiiyak ako sa Lord. Lord, at ganun ako naniniwalang galing to sa'yo kasi nag-pray on December 31 at ikaw ang Diyos na hindi ka nang bibit, hindi ka nagsisimula, tapos hindi mo tatapusin, kilala kita. Ganito. So pagkatapos nun, kinagabihan tumawag ulit yung kapatid ko. Ang saya-saya talaga. Ang sabi, time, may makukuha ka bang makakuha ka bang sasakyan na susundo sa akin sa airport kasi mas mapapaaga. Hindi na siya May. Mas mapapaaga. Parang next month na. Ibig sabihin, February siya na. March na ang uwi niya. Sabi ko, takbo ulit ako sa taas. Sabi ko, Lord! Nag-pray ako Bakit ganun? Sa halip na ma-extend siya, mas lalong umusad umurong, uuwi na agad siya. Parang, Lord, ganito. Talaga alam mo yung naglilitanya ka sa harapan ng Lord na parang hindi aware ang Lord sa kung ano nangyayari. Pero I was just pouring out my heart kasi nga, mabibitin. Kasi pag umuwi ang kapatid ko, nangangahulugan, wala siyang pambayad nung lupa. May pampatayo ng bahay, walang pambayad dun sa lupa. So, ganun yung sitwasyon. Habang umiiyak ako, narinig ko malinaw ang word ng Lord. Do not be afraid anymore, just only believe. Huwag ka nang matakot pa, manampalataya ka na. Do not be afraid anymore, only believe. Nung marinig ko yun, dahil narinig ko kung ano yung sinabi ng banal na spirito, tumigil ako ng kakaiyak. Yung kumbang, yung luha, biglang umatas. Tumigil ako nung sabi ko, sige Lord, sabi mo kasi. Yun yung from May, naging March. Tapos nagabihan tumawag uli ang kapatid ko. Hindi na nakakatulog ang tatay. Tumawag uli ang kapatid ko, sinabi na na yun nga, mas mapapaaga. Alam nyo, hindi na ako pumalik uli. Kasi naranasan ko yung
yung may sitwasyon, pero pwede ako magtiwala sa'yo kasi may word ka nang sinabi sa akin. It is trusting the word of God despite contrary circumstances, trials, and sufferings. Kahit na parang umatras uli, mas mapapaagang umuwi ang kapatid ko, hindi na ako pinangawakan ko na yung sinabi ng Lord. Pinagtiwalaan ko kung ano yung sinabi niya, yung word niya. Do not be afraid any longer, only believe. Sabi ko, Lord, hindi na ako panatag na ako. Nananampalataya ako kasi may narinig na akong salita sa'yo. Mismong February 14 muwin ang kapatid ko. March, di ba? Naging February. Umating siya. At yun nga, yung naikwento ka na. Nakahiga ka. Pagdating niya, bitbit niya lahat ng gamit niya galing Taiwan. Umiga siya sa sopa. Ang tatay, kung nakahiga siya dito, nandito ang tatay. Nakatingin sa kanyang ganun. Yung hindi na nakakatulog yung matanda. Tapos, nakahiga. Tapos, inabutan ako ng sing-sing. Yung 24K na Nabutan niya ako ng sing-sing. Pag-abot niya sa akin, hindi ko nagawang pasalamatan. Kasi, ang nasisip ko, sana piniram nilang pandagdag ng pambayad sa lupa. Siyempre, di ba, alam mo, minid eh. Ganun yung hindi ko magawang magpasalamat. Hinawakan ko yung napot niya sa akin, pasalubong daw niya sa akin. Naisip ko, sana piniram mo nilang pandagdag sa pambayad sa lupa. Yun yung nasa isip ko. Tapos, nakatingin siya kay tatay, yung ngisi, alam mo yung ngising nakakainis, ang sarap batukan eh. Yung hindi na makatulog si tatay, tapos ganun pa yung ngising nakakaloko. Tapos nakatingin sa tatay, nakablanko ang tingin ng tatay. Alam mo yung pag-aalala ng matanda, siya kasi may gusto doon sa lugar na yun eh. Nung tinanong siya, nung kapatid ko. Tapos ang ginawa ng kapatid ko, bumunot sa bulsa, may nakakapal dollars, inabot sa kanya, inabot sa tatay. Sabi na tatay, ano to? Lahat ng binayaran yung kontrata, end ng contract. Tanging ako lang ang, sabi niya 6 months o 4 months, 4 months to 6 months na may bonus galing sa company. Tay, may pantapos tayo ng bahay. May pambayad tayo sa lupa. May matitira para makahanap ako ng panibagong trabaho. Bakit ko to kwento? Kasi ganun ang Diyos natin eh. Kahit na may sitwasyon tayo, may mga trials, may mga paghihirap tayong pinagdadaanan, kung meron tayong pinanghahawakang salita ng Lord, pwede itong i-trigger ng Holy Spirit para yung bunga ng banal na Espiritu na pananampalataya maranasan natin. Na kahit na ano pang sitwasyon, yung pananampalataya natin lalago at patuloy tayong magtitiwala sa salita ng Diyos at susunod sa kung anong sinabi niya sa atin. So it is trusting the word of God despite contrary circumstances, trials, and sufferings. Yung faith natin lalago dahil nagtitiwala tayo, patuloy tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos at willing tayong sumunod sa kung anong sinabi niya. So yun yung faith. Ang sumunod, meekness. Pakitaas ang kamay ng meek dito. Parang kalahati yun, hindi tumaas talaga. Kalahati lang. Meekness. Sa Genesis chapter 50, at ang Genesis chapter 50 verse 20. Si Joseph to alam ko eh. Sabi dito ni Joseph, at tungkol sa inyo ay inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinalalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya ng araw na ito na iligtas ang buhay ng maraming tao. Si Joseph ang nagsasalita dito. Sabi niya, you meant evil against me, but God meant it for good to bring to pass as it is this day to save much people alive. Ito'y willingness to accept kung ano yung dealings ng Diyos sa buhay natin. Na kahit ano pa ang nangyayari, it is willingness to yield patungo sa kalooban ng Diyos. Parang si Joseph, yung example ni Tatay Ben, na
Ang gusto lang naman niya, ma-please ang Diyos at paniwalaan kung ano yung mga sinasabi ng Diyos sa kanya sa panaginip. Pero dahil nga sa inggit ng kanyang mga kapatid, naibenta siya sa Ehipto. Naibenta siya sa Egypt. At mula sa pagiging paborito ng kanyang tatay, naging naging servant siya at nabilanggo pa. Naging servant siya ni Potiphar, then nabilanggo siya. Pero nag-intervene ng Lord, dinala siya sa palasyo at naging pangkanang kamay o pangalawang pinaka-leader ng Egypt. At nung panahon na yon, hindi siya nakilala ng kanyang mga kapatid nung siya na yung ruler sa Egypt, hindi siya nakilala. Pwedeng-pwede Pwedeng-pwede niyang paghigantihan to take vengeance dun sa mga ginawa sa kanya na hindi maganda ng kanyang mga kapatid. Dahil yung meekness na meron siya, yung meekness, pagiging meek niya, sa halip na paghigantihan, tiningnan niya on the other side. You meant this for evil, but God allowed this to save many. Maaring tong nangyayaring to hindi maganda, pero behind that scene, alam kong may ginagawang magandang bagay ang Diyos. I am willing to go through this dealing. I am willing to go through this molding process kasi alam ko na after this, mayroong magandang bagay na gagawin ng Diyos. Parang yung paborito kong quote, "The shame of the cross, the glory of resurrection." Kinakailangang pagdaanan ng Panginoong Jesus yung kahihiyan, paghihirap din sa cross kasi may glorious reward after that. May resurrection at the same time magiging dahilan para matanyag o mahayag ang kabutihan ng Diyos, ang magandang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng marami. So, meekness, pagiging mababang loob. Pagiging mababang loob. At ang huli, self-control. Ito yung nawala yata sa akin kanina. Patience at self-control. Nalaglagan ako nito eh. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. And every man that striveth in the games exercises self-control in all things. Now they do it to receive a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Sa Tagalog. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira. Ang self-control daw is subjecting the desires of our bodies so that our bodies are presented to God as a living sacrifice available for service in the kingdom. Nade-develop yung self-control natin by constantly disciplining, tama ba itong binaba? Pagdidisiplina ng appetites natin, emotions at desires natin. At malaking tulong ang fasting at prayer para ma-submit natin ang ating mga sarili, makontrol natin ang mga desires, yung last na meron tayo sa ilalim ng control ng banal na espiritu o pagkilos ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Ang self-control ay mararanasan natin. Ito'y nilagay sa huli. Nilagay sa huli, pero hindi siya least among dun sa katangian ng bunga ng banal na espiritu. Pero isa sa mga kinakailangang mapagtagumpayan o maranasan, mag-flow sa atin at mag-manifest sa atin itong self-control. Na the Lord will allow situations in our lives para makita kung may self-control na nga ba tayo o kinakailangan pang ma-develop ito lalo sa atin sa patuloy na pagsasubmit natin sa rulership ng ating Panginoong Hesus at pagsusurrender ng ating buong katauhan sa Kanya. So, yung mga desire ng atin, yung selfish ambitions, yung mga gusto nating mangyari, magagawa natin itong maipasakop sa harapan ng Diyos, maipasakop sa kalooban ng Diyos, at
maranasan yung self-control if we will allow the Holy Spirit to work within us. So, ang siyam na katangian ng bunga ng banal na espiritu, base doon sa nakita natin sa Galatians 5:22 hanggang 24. Datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. English na lang para makita natin yung kabuuan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and... Wala pa rin. Ayun. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Para mas okay sa King James. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Against such there is no law. Kalooban ng Diyos na maranasan nating magpasakop sa banal na espiritu para maranasan natin ang mga bunga, ang bunga na ito ng banal na espiritu. Paano nga ba? Pakitanong mo nga yung katabi mo. Dito sa siyam na ito, ilan yung nasa iyo na at ilan yung kailangang i-work out pa? Parang lahat, Lord. Paano ba? Sa siyam na ito, ilan yung meron ka na pero nade-develop pa? Ilan yung, dito baksak ako dito. So, may level kasi wala pa tayo sa perfection, pero katulad ng binanggit ko kanina, the Holy Spirit is working in us. From glory to glory, He is changing us to the image of the Lord Jesus Christ. Wala pa tayo doon, pero patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu sa atin. Kasi hindi tayo ang tatrabaho nito eh. Ang Holy Spirit ang gagawa nito sa atin. At paano mangyayari ito? We need to turn to Jesus. We need to let go kung ano tayo at kung sino tayo at i-allow ang Panginoong Yesus na kumilos sa atin. Dahil ang banal na Espiritu, the Holy Spirit transforms the believer unto the image of the Lord Jesus. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, but we all, with unveiled face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are transformed into the same image from glory to glory, even as from the Lord, the Spirit. So, hindi natin to gagawin sa sarili natin. Ang Holy Spirit ang gagawa nito as we continue to surrender ourselves, as we continue to turn to Jesus. Ibig sabihin, we must cooperate by surrendering ourselves to the Lord Jesus Christ. Lord, surrender po ako. Hindi ko kayang mag-isa, kailangan kita sa buhay ko. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16, but whensoever it shall turn to the Lord, the veil is taken away. Sa ngayon, di pa natin nakikita na gano'n na nga tayo. Pero doon tayo papunta. Yun yung end result sa atin. Patungo sa wangis ng Panginoong Yesus. Parang ang labo eh. Labo eh. Parang wala akong makitang gano'n na nga ako. Pero doon papunta. Bakit? The Spirit reproduces fruit in the surrendered life of the believer. Kailangan lang natin mag-surrender sa harapan ng Panginoon. Mayroong tayong surrendered life. Kasi makakakilos siya kapag surrender tayo sa Kanya. As we give our lives to Christ, the Holy Spirit is able to manifest His fruit in us. As we continue to surrender and give ourselves to the Lord, siya yung kikilos. Siya yung gagawa. Huhulmahin niya tayo patungo sa wangis ng Panginoong Yesus. Sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy. May love ka na ba? May joy ka na ba? Peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, meekness, self-control. Against such there is no law. Walang batas dito kung
Ang bunga ng banal ng Espiritu ay nasa sa atin. Ulitin natin, there is only one fruit, but there are 9 characteristic of this fruit. Ang bunga ay ang banal na Espiritu. Pero may katangian ang bunga na ito. So may questions dito. What are the 9 qualities of the fruit of the Spirit? Pinagit ko lang, kakabanggit ko lang. Ano nga daw, Butchuk? Yung katangian ng bunga ng banal na Espiritu. Tapos, ang pangalawa, when a believer has the fruit of the Spirit, is this a sign of maturity? Kapag daw ang isang mananampalataya, nasa kanya ang bunga ng banal na Espiritu, masasabi bang ito ay pagpapakita, pagpapatunay na matured na siya? Pakipaliwanag daw. Nagturo na siya. Ito yung kaninang tanong ko. What do you think is the fruit that you will need to manifest in your life? Ano pa yung bunga ng banal na Spirit? Na tingin mo na kailangan pa itong makita sa akin, kailangan pa itong i-workout sa akin. Lahat sila. Tama ka, anak. Lahat sila. According to 2 Corinthians 3:18, the Holy Spirit will transform us into the image of Jesus. How do we cooperate with the Spirit? Paano tayo makikipag-cooperate sa banal na Espiritu? Ano daw? Dapat hindi magsasara? Yun ba yun? Okay, magagawa natin makipag-cooperate sa banal na Espiritu if we have a surrendered life to Jesus. If we submit to the working of the Holy Spirit. Kasi we cannot do it on ourselves. Lahat tayo, we are still work in progress. Lahat tayong kinikilusan pa, tinatrabaho pa ng banal na Espiritu. At ganun siya nagtsatsaga. Madalas, we are so hard too hard sa buhay natin. Tama ba? Di ba, nakakainis naman. Gumaganon tayo, parang we beat ourselves, pero may kilos ang banal na Espiritu na nagtsatsaga siya na kailangan maging matyaga din tayo na hayaan lang siyang gumawa sa atin at sa pamamagitan natin. Na hindi pa tayo ganoon, pero doon tayo papunta. Kasi committed ang Diyos natin na hubugin tayo patungo sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Dahil gano'n niya tayo kamahal. At nagagalak siya, may kapayapaan siya, gentle siya, pasensya siya sa atin. Dahil alam niya, we are still work in progress. A work in progress. Sige, pray tayo. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, Lord Jesus, sa araw na to, Lord, Father God. Lord, salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Lord Jesus, Lord, sa maging, Lord, sa ginamit mo, Father God, para sa iyong salita, Father God. And Lord, hayaan mo, Father God, na narinig namin na salita mo ay, Panginoon, magamit namin, Father God, malakaran namin, Lord Jesus. Hindi lang namin basta narinig, kundi, Father God, na may isa buhay namin to sa araw-araw, Father God, na paglakad namin sa kagustuhan mo, Lord Jesus. Maging ang fruits of the Holy Spirit, Father God. Lord, hayaan mo na makita sa amin mga buhay ito, Father God. And Lord, patuloy mo din kami, Father God, na tulungan, Lord Jesus, na malakaran ito, Lord Jesus. And hayaan mo din, Father God, na Jesus, na paalala mo sa amin, Father God, yung sinurrender namin yung buhay namin sa iyo, Father God. And Lord, na makita ito, Panginoon, ng mga taong wala pa sa iyo, Lord Jesus, and gamitin mo kami,
Father God. And Lord, maging sa paghiwa-hiwalay namin, Father God, Lord, hayaan mo, nagabayan mo kami, O Lord Jesus, ingatan mo, Father God, and kubaran mo kami ng iyong mga panadugo. In Jesus' name we pray. Amen. Father, we continue to acknowledge that we are still a work in progress. Kumikilos ka't gumagawa ka para sa aming ikabubuti. Banal na Espiritu, hinihingi po namin ang patuloy na pagkilos mo. Lord, sa oras na ito, sama-sama kaming lumalapit sa iyo at nagsasabing sinusuko namin ang aming gustong mangyari sa aming mga buhay. We continually surrender ourselves to you, O God. Have your way now in us. Have your way in us. Alam namin para sa aming ikabubuti ito, na isang kagalakan ang mahubog patungo sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Hindi pa po namin nakikitang ganun kami, pero alam namin yun yung end result. Thank you, Abba, because you are committed to do this work in us. We are committed na kilusan kami ng iyong banal na Espiritu patungo sa kaganapan ng kalooban mo para sa aming buhay, preparing us and for our destiny to be with you in eternity. We just thank you. We continually acknowledge, Lord, may mga bagay pa sa aming mga buhay na hindi pa kitang-kita ang manifestation ng fruit ng Holy Spirit. At sa oras na ito, sama-sama din kaming humihingi ng patawad sa iyo sa lahat ng mga bagay na aming nagawa pagkukulang na nagiging dahilan para hindi makita ang katangian ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Patawad po at hinihingi po namin ang biyaya na maranasan namin ang pagbabagong ikaw lamang ang pwedeng gumawa sa amin. We just thank you. I release your blessing of peace, Lord, your shalom upon each one, O God. May your grace be available for us, O God, sa buong linggong ito. Matagpuan po namin ang aming sarili. Nagagalak sa katotohanan, we belong to you, O Lord. We belong to your kingdom. At maraming salamat sa lahat po ng pangangailangan ng bawat isa. Katugunan man ito, financial man ito, I pray right now for your provision to come. Lord, alam po namin na ikaw ang mabuti namin Ama na hindi magkakait ng mabubuting bagay sa amin na iyong mga anak. Kaya naman patuloy na hinihingi namin yung provision na galing sa iyo sa pangangailangan ng bawat isa. Provision physically. We ask for your healing, Lord. You are our strength, O God. You are our joy, O Lord God. Hiningi po namin ang kagalingan ng pangangatawan, ng kaluluwa, at ng aming espiritu, O Lord God. We are complete in you. Yun lang po at sigurado kami. Complete kami ng dahil sa iyo, Panginoon. Kaya naman anumang uri ng karamdaman, we bind and rebuke it now, Lord, in the name of Jesus. We say no, Lord, sa anumang spirit of infirmity na gustong manakit sa amin. We say no to it right now in the name of Jesus. I ask for the blood of Jesus. I apply the blood of Jesus upon each one to receive healing from you, Lord. By your stripes, we were healed, O God. Naangkin po namin ng katotohanan yun nang dahil sa iyong mga latay kami magaling na. Kaya maraming salamat sa kagalingang ito, Panginoon. Yung kapayapaan sa mga sitwasyon na pinagdadaan, Lord, let your peace, Lord, guard our hearts, our minds in the Lord Jesus Christ. Kaya matagpuan po namin na kahit anong nangyayari, panatag kami, may kapayapaan kami, dahil alam namin you are in control of everything, O Lord God. Pave the way, Lord, for us to experience your kingdom mandate, your kingdom blessing, O God, at maraming salamat po sa lahat ng ito. Lord, we pray even for the salvation of our loved ones today, Lord. Dumating ang paghahari mo, mangyari ang kalooban mo sa aming mga mahal sa buhay, at matagpuan po namin ang aming mga sarili naggagalak dahil ang kaligtasan nila ay sa'yo nagmumula. Salamat po, Ama. I release now your blessing upon each one, Lord. Your shalom upon each one, Lord God. You are our Abba na hindi magkakait ng mabubuting bagay para sa kanyang mga anak, at maraming salamat. Hanggang sa muli po ng aming pagtitipon, patuloy na maranasan namin ang pagsama mo. We thank you, Abba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you po.